Eh, bakit hindi nyo sisihin yung dating mayor dyan ng Maynila? Yan ang sinasabi Diba? ko. Isa pa yan. Yan na naman tayo, oh. Pati baha sa Pilipinas, isisisi na naman ngayon kay Pangulong Duterte. Bakit? Wala ba kayong magawang solusyon sa baha? Ito mga partners, no? Nagre-reklamo daw yung MMDA ngayon at sinisisi sa Dolomite Beach yung pagbaha sa Maynila. Bakit noong mga panahon, halimbawa, last year, ganun din naman, nagbabaha din naman eh. Bakit hindi isinisisi ng MMDA doon sa Dolomite Beach? Bakit bigla-bigla na lang na ngayon isinisisi na naman? Unang-una, kung kasalanan niya ng Dolomite Beach, hindi hamak na kasalanan niyan nung napakalawak dyan na reclamation center dyan sa likod ng MOA. Kung mapupunta kayo mga partners dyan sa likod ng MOA, yung dagat doon sa likod, wala na yun. Wala na. Puro buhangin na yun hanggang sa gitna. At tinatayang 400 hectares na reclamation ang gagawin dyan sa likod dyan ng MOA. Tapos, isisisi nyo ngayon sa Dolomite Beach na matagal nang nandyan yan. And even before, na wala pa yung Dolomite Beach, binabaha na talaga yung lugar na yan. Binabaha na. So, ibig sabihin, talagang nandun na yung problema ng pagbaha natin bago pa man dumating ang Dolomite Beach. Ano yung gusto nyo? Yung Dolomite Beach na pinamamahaya ng mga tae noong panahon ng mga Aquino, pasintabi po sa mga kumakain. Kasi yung Dolomite Beach na yan, namimingwit kami dyan dati. Ilog pa yan, namimingwit kami, sari-saring dumi ang makikita mo dyan at umaalingasaw ang amoy. Nagpi-fishing kasi kami, partner eh. Pipishing kami. Sarap ihaw, no? Oo. Pero dyan sa banda na yan, hindi kami pumupunta dyan kasi hindi mo pwedeng ihawin. Anong iihawin? Ay, tanong ako, anong Kasi iihawin? Isda. napakabaho. Ngayon, ang problema kasi dito sa mga walang hiya na ito na walang nagagawa sa bayan, kapag ang isang administrasyon merong nagagawang mabuti, kumukontra sila. Kumukontra sila dahil hindi nila kayang gawin, hindi kayang arukin ng utak nila yung pag-iihaw dyan sa Dolomite Beach. Di ba? Ngayon, kung noong panahon, di mo kakayanin na mag-ihaw dyan, partner. Oo. Pero ngayon, dahil malinis na, kaya mo na mag-ihaw dyan. Kasi malinis na nga. Pwede na nga paliguan yung dagat eh. Pwede nang paliguan. At mayroon ng mga hayop na nagpupunta dyan, maliban sa mga nasa gobyerno ng mga tiwali. May mga hayop. Oo. Pero ngayon, huwag naman ganun. Isisisin nyo na naman sa Dolomite Beach. Kung isisisin nyo sa Dolomite Beach, mas pwedeng isisi mo yan doon sa reclamation center. Pero hindi natin isinisisi yun doon. Sila lang naman ang gumagawa niyan eh. Kasi wala nga silang magawang dahilan o magawang solusyon para mapigilan ang baha. Bakit iimbestigahan ang Dolomite Beach? Iimbestigahan nila eh. Yung Dolomite Beach, pinag-iimbestigahan kasi ito daw sa nila baha. Bakit hindi nila iimbestigahan yung 5,500 na flood control project na kung gumagana sana ay hindi na magbabaha sa buong Pilipinas, 5,000 eh. 5,500. Tapos ngayon, isisisi nyo dyan, how come? Paano nangyari na naging kasalanan na naman ng Dolomite ang pagbaha? Unang-una, yung basura sa Maynila, pagpatuloy mo, partner. Alam nyo, yung ano na yan, pero masarap ang isda dyan. Ay, sarap isda dyan ngayon sa Dolomite. Ako, anong iihawin? Isda, siyempre. Iba yung nasa isip ko eh. Alam ko yung mga plastic. Yung mga plastic. Isda, Hindi, siyempre. una kasi dyan, eto hindi ko 100% na sure kasi wala na atang naglilinis dyan. Pangalawa, ba't nyo sisisihin gumanda nga yan nung nagkaroon ng project dyan si Pangulong Duterte. Pangalawa, hindi na rin to bago. Kasi matatandaan nyo, ang administrasyong Marcos kasi, kahit na nasa 10% na lang, sana, yung mga itutuloy nila na project na nasimulan ng mga Duterte, kapag hindi nila kayang gawin, ang gagawin na lang nila, isisisi nila sa mga Duterte. Yes. Katulad na lang yan. Yung 15% na natitirang pwede pang gawin sa Tacloban, sa Yolanda. O diba, binalita yun. May interview si Marcos Jr. Sabi ni Marcos Jr., hindi pa talaga kumpleto ang tulong sa Yolanda. Dagawa ng hindi pa talaga bastante yung mga ginawa ng mga unang administrasyon. Nakaraang administrasyon. Mga nakaraang administrasyon. So kung medyo
medyo nakakapagtaka kasi una-una, naipagmalaki din yan ng mga unang administrasyon. Kung iisipin mo, yung trabaho na lang, ba't ka pa magrereklamo at maghahanap ng sisi? Kung sa 100%, nasa 15% na lang yung gagawin mo doon. Kasi nung panahon ni Pinoy, na yung sa Yolanda, talagang mga nasa 30. Si Pangulong Duterte nasa 60% to 70%. So ilan percent na lang ang natitira para trabawin ni Marcos. So ganyan din yan dyan. Kukunti na lang yan, malinis na yan eh. Siguro sabihin na natin 5% na lang. Ang ibig sabihin ng 5% na project na gagawin mo dyan is i-maintain mo yung paglilinis. Magtalaga ka ng mga tao dyan. Yung mga sundalo, ba? Ang mga ano dyan, mga estudyanteng criminology. Yung mga dyan dinadala eh. Dyan pinaglilinis eh. Ang dami nag-clean up. Ngayon kasi, alam mo, pag may kita mo lang yung mga criminology, mga estudyante, at yung ibang mga bagong pulis ngayon, doon sa mga relihiyon, doon pinapadala, di ba? Ginawa na sa KOJC yan. So, ganun ang ginagawa ngayon ng administrasyon, imbis na dyan. Kasi yun naman talaga dati. Ang ginawa dyan, yung mga bagong mga pulis, mga bagong sundalo, mga nag-aaral pa lang, dyan itinilaga, kaya ang bilis ng paglinis dyan eh. Ngayon, wala. Una-una, walang nagme-maintain ng paglilinis dyan. Kagaya nga na sinabi ko, kapiranggot na lang ang gagawin sana ng administrasyon dyan. Kaso hindi nila pinagpapatuloy. Kasi nga, unang-una, napuputukan sila sa flood control, asa na yung 5,500. So, ang naisip na lang nila, sisihin na lang. hayaan natin dumami yung basura. Tapos isisisi natin sa project ni Duterte para ganun na naman. Yan na naman ang nangyari. Pero in fairness, mataba daw ang isda dyan. Sarap ihawin, ano? RJ. Hindi, tama naman, di ba? Kasi dati hindi mo makakain talaga yung isda dyan. Alam nyo, kasi tumutugtog ako dyan dati. Dyan sa may, Ang baho talaga. Ang may baho ano dyan Hindi dati. naman. May Paddy's Point dyan dati, dyan sa Ilero. sa gilid. Sa gilid. Paddy's Point, Tia Maria. Alam mo basta may mga ano dyan. Isang yung hilera na yan. Tia Maria. Di ba sa mga ano na dyan, nung panahon ni Pangulong Duterte, masarap nung tumambay dyan. Nung panahon na yon, talagang naabutan ko. Ang baho talaga. Hanggang dumating si Pangulong Duterte, inayos yan di ba? Bakit Dolomite ngayon ang sinisisi nila? Kasi nga, nakadikit sa pangalan ni Pangulong Duterte. Bakit hindi nyo sisihin yung dating mayor dyan ng Maynila? Yan ang sinasabi ko. Isa pa yan. Kasi, Yung basura. yan ang yan ang problema, di ba? Ang sabi nga ni Yorme Isko, yung mga basura na nakuha nila, yun lang yung nasa labas. Meron pa palang mga basura na nasa loob ng bahay. Diba? Ganong katindi. So, hindi nyo pwedeng isisiyan kay Pangulong Duterte kasi pinaganda na nga pinaayos na. Doon, dumadaan kami dyan, okay na pwede nang buksan yung bintana kasi Mabango na Maliwalas na mo Maliwalas na ngayon, ngayon, ganun na. Noon, talagang hindi ka pwedeng dadaan dyan ng walang takip yung ilong mo kasi sa sobrang baho. Hindi ka pwede mag-ihaw dyan. Ayun. Hindi ka pwede mag-ihaw dyan. Kaya nga ito imbis na ang sisihin nyo, kasi sino bang namumuno dyan sa Maynila? Sino bang may hawak niyan? Di ba? Si Lacuna dati yan. Kaya nagkakaroon ng pagbaha dahil sa mga basura. Nung panahon na malinis yung panahon ni Isko yun, di ba? Isko din, di ba? Pero mo, ganun ka, depende talaga sa humahawak ng ng lugar Pero mo, kahit pinaganda ni Yorme Isko, Presidente Duterte, okay na. Hindi naman makikinabang si Pangulong Duterte dyan Di ba? Ang makikinabang dyan, yung mga taga Maynila. At syempre, para din sa turismo ng Pilipinas yan. Yes. Di ba? Kung pupunta sila, ang mga foreigner pumupunta dito dahil sa Boracay, White Sand. Ngayon, kahit pumunta sila sa Maynila, meron na silang makikitang ganyan. Little Boracay. Di ba? At least, kahit papaano, meron. Tapos ngayon, isisisi nyo kay Pangulong Duterte? Dapat isisi nyo yan dun sa mayor na Burara. Tama. Di ba? Oo. Naturingan kang doktora, babae ka pa naman, ang baboy mo.